I-divide nyo na lang. Your Honor, eto na naman po tayo. Kaya nga, Parliamentary. Hindi po. Maliwanag po sa sinasabi ko kanina. Hindi po tingnan mo ngayon, ako tumututol. nagkasalita ka na naman dyan. Di pa kita Kasi po, nire-recognize. sabi niyo, bawal kayong makapagdebate, tapos nakikipagdebate kayo ngayon sa amin. Ginong Hindi taga... Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time na manonood, please click mo na yan dyan, TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad at libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, kumusta po sa mga Iskonians? At sa patuloy na pagsuporta sa aking lumalaking channel. Salamat po. At sana po, lahat ng mga Iskonian vloggers ay suportahan natin. At salamat din sa mga kahit hindi taga Maynila, pero mga Iskonian supporter, salamat po. Alright? So, ang topic natin ngayon for today's video, Team Yorme, hinahanap yung 79 million kung sino-sino ang makikinabang nito. So, yan guys, mainit na naman ang debate dyan sa konseho. Particularly, sa Team Yorme, itong si JTV Villanueva, guys, napakahusay na counselor to. Ito yata ang leader ng mga Team Yorme, guys. Alam niya yung trabaho niya. Nakitaan natin siya ng galing. At saka pagka nakipagdebate siya, yung mga tanong niya guys, hindi lang mga simpleng tanong. May kinalaman sa konstitusyon, legality, at sa kanilang talagang trabaho. Kung ano ang nararapat at hindi. Talagang hindi siya nagigiba guys, sabi niya. Huwag natin daanan sa numero to. Kahit konti lang kami, sabi niya. Hindi naman pwedeng takpan yung bibig namin para kami magsalita. So, ang sisti kasi guys, yung 79 million, mamaya papakita ko yung video, hinahanap nila JTV Villanueva o Team Yorme, di ba? O minority group. Na kung saan, permado na pala itong si Mayor Hani Lacuna at yung mga opisyal ng City Hall. Pero, hindi nakita ng minority. Yun ang kanilang pinagdidebatehan guys. Na gustong malaman. Tama nga naman guys, si JTV may punto. For the transparency, di ba? Kasi pera ng taong bayan 'yan, kaban ng bayan. Kailangan nalalaman ng taong bayan kung saan napupunta yung pera. Kaya ang sabi nga ni Yorme, di ba? Nung nasa pwesto pa siya. Kailangan ang isang leader o opisyal ng gobyerno ay masinop sa pera. Kaya ngayon ang ginawa ni Yorme, di ba? Lahat ng bilyong pera pumasok sa kanya tanggapan, guys. Inutang man yan, donation, kita ng City Hall. Talagang ginawang malalaking project, di ba? Nakita natin, may mga resibo, mga world class na school, mga pabahay na dekalidad, di ba? World class na hospital ng Maynila. Talagang nakita natin, marami pang iba. Hindi na lang natin pwede sabihin dito. So tama yun guys, kasi nga naman, kagaya ngayon sa Senado, nagkakaroon ng hearing, di ba? Sinisita yung Vice President. Kailangan talaga, hindi lang si Vice President, kailangan lahat yan. Kaya pagdating dito sa Maynila, tama po yung sinasabi ni JTV. Ano nga naman kung ipakita nila yung hard copy o soft copy man lang na pirmado at kung sino-sino yung tatanggap ng sahod na to. Kasi nga pinag-usapan dito guys, mga job order o yung mga kontratista lang na 6 months, renew lang sila ng renew na hindi regular. So, ano bang basihan ng isang sahod na ang tao ay sasahod, di ba? Una, yung daily time record, di ba? Alam mong pumasok na, di ba? At pag sumahod ka na, may voucher yan guys, o payslip, di ba? Pipirma ka dun sa na natanggap mo na yung sahod mo. So, yan ang dapat patunayan ng Team Lacuna na kung saan may mga taong tatanggap nito. Yan ang sinasabi nila JTV. Kasi unless, di ba guys, di naman natin sinasabi na may anomalya dyan. Wala pa. Kasi nga, kailangan pa yung patunayan. Baka mamaya may ghost employee, di ba? Walang empleyado, pero mayroong nilabas na sahod. Di natin sinasabing meron ganun guys. Posible lang, just in case, di ba? Mapatunayan na wala naman palang ganun. Kasi maraming case na ganun, di ba guys? So dito, kailangan patunayan ng Team Lacuna. At tama guys, ang pagbusisi nitong si JTV. So, tuloy-tuloy lang tayo guys. Narito, papakita na natin yung video. Kayo nang balang umusga. At pagkatapos nyo mapanood guys, please lang, paki-comment down below lang
para malaman ko yung kasaloobin nyo. At babasahin ko yan, ilalay ko yan, pupusuhin ko. Siyempre, para sa effort. Alright guys, so hanggang dito lamang po Manila. God first. Narito na. Yung punong mayorya. Ginong Tagapangulo, para po sa kaalaman po ng lahat, meron po ako isang kopya ng Executive Committee of the City Development Council, Resolution Number 4, Series of 2024, kung saan nakapirma po ang ating minamahal na mayora, Maria Sheila Hani Lacuna Pangan, Honorable Philip Lacuna bilang Chairperson ng Committee on Appropriations, City Council, Manila. Honorable Lailani Marie H. Lacuna, President, Liga ng mga Barangay at member ng Executive Committee of the City Development Council. Ibibigay ko po ito po sa ating Secretariat para ito po yung makasama sa, it will form part of the records of the City Council, Your Honor. Your Honor, sa tingin ko po, nasagot na po ang katanungan ng ating minamahal na kagalang-galang, Joel J.T.B. Villanueva. Minumungkahi ko na po na isara ang panahon ng diskusyon at debate. Your Honor, Your Honor, Your Honor, Ginoong binasa lang Tagapangulo, po. Pwede meron ko po pong akong motion. Ay, Your Honor, hindi po ganoon. Ito na naman tayo, magsisimula na naman tayo. Ginoong Tagapangulo, meron Hiningi po ko po tayong yung motion. Isang minutong pagpapahinga. Maraming po salamat, Your Honor. Ayun po, at maraming salamat. At ako'y pinakitaan na permado ng 3 miyembro ng CDC yung tinatalakay natin ngayon. Isa pong katanungan po. Ang halaga po na 71 million ay para po sa mga... Point of order, Your Honor. What is your point of order? Your Honor, may Florida? pending motion po kanina. Kung hindi ako nagkakamali, yung majority floor leader to close the period of discussion and debate, Your Honor. Before you were rudely interrupted, Your Honor, there was a pending motion. Ngayon, Your Honor, kung ayaw po, Your Honor, it's either you rule on that motion, Your Honor, I would, or kung meron naman po mag-object po doon sa motion Wala po pa na akong yun, tinatanong. Your Honor, meron pong pending motion, Your Honor, awaiting for your ruling, Your Honor. Parliamentary inquiry, Your Honor. Wala pa po akong tinatanong kanina. Your Honor, Teka lang, may pending motion. Hiningi ko lang po yung kopya kanina. Wala pa po akong tinatanong kanina. Hintayin niyo muna pong i-recognize ko kayo. Baka ho kasi biglang isa lang eh. Magkabotohan bigla eh. Sa tingin niyo po ba, kanina pa kayo nagsasalita niya, pinipigilan ko nga po eh. Maraming po salamat, Ginoong Tago. Pagpasensyahan po ninyo. Bago kayo magsalita, hintayin niyo muna nga i-recognize ko kayo. Hindi ko naman kayo pinipigilan. Nandiyan na naman kayo. Di ba? Ito nga inihintay ko hanggang matapos kayo. Di ba? Ito namang ginagawa natin para sa tao to eh. Para sa mga mga empleyado natin to. Nagtataka nga lang ako. Para sa empleyado natin, pinapatagal pa natin to. Gusto nyo po, i-divide na po natin yung house natin. Majority floor leader, baka pwedeng i-divide nyo na lang. Your yung house. Honor, eto na naman po tayo. Kaya nga, Parliamentary. Hindi po. Maliwanag po sa sinasabi ko kanina eh. Hindi po tingnan mo ngayon, tumututo. nagkasalita ka na naman dyan. Di pa kita Kasi po nire-recognize. sabi niyo, bawal kayong makapagdebate, tapos nakikipagdebate kayo ngayon sa amin. Ginong Hindi ako Tagapangulo, isang Hindi minutong po kayo pagpapaliban. consistent eh. Hindi po ako nagdidebate, nagbibigay lang po ako ng kung Councilor J.T.B. Villanueva is recognized. Maraming po salamat, Ginoong Tagapangulo. Wag na naman natin paandarin na naman dito yung numero. Hindi pa po ako nagtatanong kanina. Hiningi ko lang po yung kopya. Parliamentary Bakit po inquiry, isasarado yung debate, period of debate? Parliamentary Ang hinihingi ko po kanina, Point of kopya. order, Your Honor. Hindi pa po ako nagsisimula ng Point of tanong. order, Your Honor. Your Honor, I have the floor. Panare-recognize I have the floor, Your Honor. Isang minutong pagpapahinga. Hay nako, after 1 week na makuha ko hiniram kong pera sa isang online lending app, tawag ng tawag. Pag sa amin, Again, humingi ako ng pasensya kanina po, Ginoong Tagapangulo. Kung ako po ay nakapagsalita ho, ina-anticipate ko lang ho, baka mangyari na naman yung dati na maisara, hindi po tapos yung ating usapin. Yun lang po ang nililiwanag ko kanina, sapagkat may mga katanungan ako. Ito po, let us accept the realities. May opposition na ngayon dito sa loob. At para pigilan kaming magsalita at magtanong, ito ho'y hindi na naaayon uli sa konstitusyon,
sa ating pinatutupad na internal rules. Sorry po, pero talagang ganun. Nagkaroon ng oposisyon dito sa ating konseho at it is a given fact and situation na talagang from time to time kapag meron dapat usisain, tatayo po yung mga kasamahan ninyo. Ang tinatanong ko lang po kanina, yung pong inaprubahan noong July 23 na secret session at binasa ko po yung minutes, yung excerpt, at nagsalita po ang ating punong may akda ngayon na nagpapasalamat siya sa lahat ng bumoto sa inyong malaking sakripisyo sa pagpayag ninyo ng inyong mga empleyado ng mga konsihal ay ililipat na sa tanggapan ng alkalde. Bahagi ito ng aming katanungan. Natutuwa ako sapagkat kahit papaano na sila'y nailipat na, kung totoong nailipat man, ay makakatanggap pa rin sila ng bonus na ito na 2,000. Tanong ko po, ito yung malaking halaga, 71 million pesos. Pag pinag-uusapan po at meron tayong inilalatag ditong halaga, dapat tukoy at saktong-sakto. Sabi nga, yung mathematics, pagdating sa number, it must be an exact science. Sa halaga po na 71 million na ipinopropose, na inaproban ng Executive Committee, gusto ko pong matanong, ilan ho bang eksaktong numero ng mga job orders natin sa kasalukuyan? Job order workers and contract of service personnel. Ilan po ang eksaktong numero para ho masabi namin na tama itong ipinapasa natin. Baka kulang ito. Merong hindi mabibigyang empleyado, kawawa naman. Kaya ako gusto pong matanong, ilan po ang eksaktong numero ng job order workers at contract of service personnel? Minority Floor Leader. Una po sa lahat, Your Honor, hindi po ito bonus na binabanggit po ng butihing konsyal, Your Honor. Ngayon, patungkol naman po sa eksaktong numero, Your Honor, alam niyo po, Your Honor, hindi po ako tiga-city personnel, Your Honor. Ito pong computation po na ito is based po yan sa sinabmit po sa atin, galing po sa city budget, Your Honor. So, doon po sa katanungan po niya kung ilan po eksaktong job orders, Your Honor, kasi quantitative po itong amount po na ito. Ibig sabihin po, Your Honor, depende po kasi meron job order 1, meron job order 2, meron pong job order 3. Iba-iba po, Your Honor, yung kanila pong sahod. And this varies, Your Honor, from time to time. Minsan po, Your Honor, meron pong na-terminate po na contract. Minsan naman po, Your Honor, meron pong bigla na lang umaalis na ng bansa, Your Honor. So, unfortunately, Your Honor, I'm very sorry but I cannot give the exact number, Your Honor. But rest assured, Your Honor, ito pong inaaprubahan po natin, hindi po ito building na pinapatayo, hindi po ito binibiling gamot or ito po ay sahod, Your Honor. Sahod po to sa serbisyo na binibigay ng mga kababayan po natin. Once again nga, Your Honor, sinasabi ko, hindi naman po natin malalaman eksakto kung ilan na yun talagang JO po natin, Your Honor, o yung mga tinatawag po natin contract of service. I'm very sorry, Your Honor. Thank you. Councilor JTB. Maraming salamat ulit, Ginoong Tagapangulo. Kaya ko po tinatanong, hindi ko po sinasabi kung JO1, JO2, kasi regardless po kung magkano po yung sahod nila, ang proposal po dito sa Executive Committee ng City Development Council ay bigyan ng pare-parehas na 2,000 ang bawat empleyadong nakapaloob dito sa Executive Committee ng City Development Council. Kaya ho tinatanong ko, noon ho bang tinatalakay ng mga miyembro ng CDC itong proposal na ito? Wala ho bang nagtanong sa kanila at tinalakay at sinabi, Mayora,
ito pong pipirmahan natin, 71 million, kasi meron tayong ganitong bilang. Wala ho ba? Ito ho ba ginawa lang at pinapirmahan at hindi na binasa? Importante po ito ako mahina sa numero talaga. Pero ang lagi kong naririnig sa mga CPA, ang mathematics is always an exact science. Hindi lalabis, hindi kukulang. Kaya nga ho, nilalagyan ng proposal sapagkat ito'y tutugma sa bilang ng mga job order workers at contract of service personnel. Hindi naman po mahirap tanongin yun. Hindi raw po siya miyembro ng personnel, sabi ng ating kaibigan sa Ika-Anma Distrito. Baka pwede nating malaman at tanongin natin yun. At kung hindi naman po kalabisan ito, pwede naman natin talakayin to sa susunod na session natin. At by that time, makapagbigay na ng tamang numero ang city personnel upang sa gayon, tama yung tinatalakay. Alam po ninyo, hindi pa po ako nahalal na konsihal. Isa po sa hinahangaan ko lagi na nagpapaalala sa atin na dapat ang batas ay pantay-pantay sa lahat, minority, majority ka man. Ayun, dati po nating alkalde na lolo ng ating kasamahan dito. Ang kanyang pomosong litanya na magpahanggang ngayon ay kinikilala, the law applies to all, otherwise, none at all. Kaya po, pagpasensyaan po ninyo kung medyo nagiging makulit po ang